1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa mga tumututok dito sa ating programa. Dito po yan sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo po ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon. Siyempre mula po sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kayo po ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya. Ito po ang programang nagsisilbing tulay ng ating komunidad at ng ating gobyerno. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Good afternoon, buenos dias a todo. Maayong hapon sa tanan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 14, 2026. And again, kayo po ay nakikinig sa ating programang Ahensya de Konsensya. Napapakinggan niyo po ito mula Monday to Friday, 1:30 p.m. to 2:30 p.m. Good afternoon, Ciudad de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes? Maayong hapon Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Hello din po sa ating mga tagapakinig dyan sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At syempre, naaabot din po natin ang lahat ng lugar sa anumang oras dahil tayo rin po ay nasa Facebook. Kaya good afternoon po ha sa mga listeners natin, hindi lang sa radyo, pero din sa Facebook. At kung gusto nyo rin tayo ay makita, pwede nyo pong i-follow ang ating page, ang 1116 DXAS. Alam nyo po no, sa ating mga tagapakinig ngayong hapong ito, tayo po ay natutuwa dahil sunod-sunod po ang nagiging mga bagong partner natin dito sa ating programang Ahensya de Konsensya. Siguro no, etong year lang, tatlo po ang naki-join sa ating programa para po lalong ma-inform ang ating community, ang individual sa mga programa ng ating gobyerno. At masaya po tayo dahil alam nyo po, ito po ang pilot episode o ang unang pagkakataon kung saan makasama natin again, at last, praise God, dahil today, simula po ngayong buwan ng Agosto, may dagdag na kagawaran tayo dito sa ating ahensya at ito po ang Department of Labor and Employment Region 9. Ayan, alam niyo po ang DOLE ay lagi nating naririnig sa mga balita, kaya masaya po tayo dahil meron na silang programa dito sa ating radyo estasyon dahil ang dami-dami nilang programa na dapat nating malaman, lalo na po doon sa mga isla, sa mga liblib na lugar na abot ng ating AM band. Ayan, ito na po yung pagkakataon na kayo po ay ma-inform ng mabuti kung ano-ano yung mga benefits na dapat nyong malaman mula po sa Department of Labor and Employment o DOLE 9. Dito po sa DOLE, sa Ahensya de Konsensya, tuwing second Friday po sila na makakasama natin dito. At dahil nga ito po ang unang pagkakataon na makakasama natin ang DOLE, syempre, hindi basta-basta lang ang ating guest ngayon. Yung guest po natin ngayon, actually na-interview ko na po siya
sa ating programang Oras na Zambasuta Morning Edition. Pero lagi ko po siyang nakakasama pag may mga press con po na ginagawa ang DOLE. Ang dami na rin pong certificate ng DXAS dahil nga tayo ay active na nagpa-participate sa kanilang mga press con. Kaya i-welcome po natin ang mismong Regional Director ng DOLE Region 9, Sir Albert E. Gutib. RD, good afternoon. Magandang hapon po, Ma'am Sara, at saka magandang hapon din po sa mga nakikinig at nanonood sa 1116 DXAS AM. Yes, at RD, ako daghang kayo salamat RD, no, dahil andito po kayo ngayon sa aming radyo estasyon. Ang first episode kayo po agad ang mai-interview namin. So kumusta po kayo RD? Kumusta kayo bilang regional director? Kaya pa po ba? Ito po, no, dapat po talagang in good health. Not only ang regional director, kasama na po ang aking mga colleagues, no, in the Department of Labor and Employment upang makapagbigay po tayo ng agaran at dekalidad na serbisyo sa ating mga kababayan, lalo-lalo na dito sa Zamboanga Peninsula Region at sa buong Mindanao. Yes, lalo na po RD, no, kaka-join lang ng Sulu. Nadagdagan din po ang inyong AOR, so marami din po silang dapat malaman ano yung mga benefits, ano ang mga dapat nilang gagawin, sino ang pupuntahan po RD, no? Mm-mm. Yes po. Tama po yun, ma'am. Yes, at sa mga may tanong po dyan, ayan na connected sa DOLE, pwede nyo pong ipadala ang inyong komento, ang inyong tanong o inyong message sa 0916296625 o kaya po ay mag-comment sa ating FB page sa 1116 DXAS. Pwede nyo rin po i-follow ang page ng DOLE Region 9 Zamboanga Peninsula. Ayan, sila din po ay maraming pinopost, no, sa kanilang FB page, kaya pwede nyo po i-like din ang kanilang page. So RD, ngayong hapong ito, marami tayong pag-uusapan. Dahil marami ding mga listeners natin siguro ang hindi ganon ka-familiar. Ano ba talaga tong DOLE? Ano ba ang pwede nilang makuha dito? So, umpisahan na po natin, RD. So, yes po. Ang unang tanong ko po, RD, sa mga hindi pa familiar po dito sa DOLE, ano po ba talaga yung role and mandate po ng DOLE? Unang-una po, no, ang Department of Labor and Employment ay isang executive department ng gobyerno kung saan po ang role po or mandate is to formulate policy, programs and services related to labor and employment. Mm-hmm. Ayun po yung pinakatrabaho po talaga ng Department of Labor and Employment. Pagdating po sa regional office, ang regional office po ang nag-implement ng mga pulisiya, rules, regulations, guidelines, at mga programa, no, ng Department of Labor and Employment para sa ating mga kababayan po. Mm-hmm. So that is the primary role or job, no, of the Department of Labor and Employment. Now, pagdating naman po sa mandato ng Department of Labor and Employment, unang-una po, no, the department is mandated, no, to promote gainful employment opportunities and develop human resources. So ito po talaga ang unang mandate, no? Employment facilitation. Ang pangalawa po ay to protect and promote the welfare of the workers. And third is to maintain industrial peace. So ito yung three major mandates of the Department of Labor and Employment. Una po, gusto ko lang din pong i-share po sa ating mga nakikinig ngayon at nanonood, Ma'am Sara, na ang mga pulisiya, programa at serbisyo po ng Department of Labor and Employment ay nakaangkor po sa 8-point socio-economic agenda ng ating President Ferdinand R. Marcos Jr. No? Mm-hmm. Of course, kasama na doon yung job creation, addressing the vulnerability of the poor, yun po, no, and many others, no, sa walong socio-economic agenda of the President.
At ito na rin po ay base na rin po sa strategic priorities ng ating Secretary Francis Tol and Tolentino, kung saan po hina-highlight po niya ang Trabaho Agad program. Ito po'y pagbibigay ng agarang trabaho sa ating mga kababayan. Pangalawa po ay yung Future Ready Manggagawa, or ito po ay ang paghanda ng ating mga kababayan upang makakuha or magkaroon ng trabaho in the future. Especially na tayo po ay nasa digitalization stage at of course gradually we are adopting the artificial intelligence. So hinahanda po natin ang ating mga manggagawa. And pangatlo po, yung mas matatag na Department of Labor and Employment. So we're really trying to strengthen the institution, the Department of Labor and Employment, including the governance, in order to really address and respond to the needs of the workers and of course the employers as well. Lalo na po dito, RD, sa Zamboanga Peninsula, yung last report po ninyo, medyo may issue po tayo sa employment rate natin, no? Parang bumaba po ang ating employment rate. Yes po, tama po 'yon, no. Sa latest po yata natin, but we will discuss that later, ma'am, no, Yes, yung mga yung labor force, the latest labor force survey. Yes, opo. Ayan po. Pero ito po, RD, ano po yung mga primary beneficiaries po ng DOLES program and services po? Unang-una po, no, sa tatlong major programs, no, of the department. Unahin ko po yung employment facilitation programs. We are really trying to facilitate the transition, no, the transition from school to work, employment, employment opportunities, especially sa ating mga graduates, mga students, graduates to be part of the labor force na. So may mga transition programs po tayo. Now, for the poor but deserving students, while nasa school pa sila, but they would want to really pursue their education and complete or finish their studies, meron tayong special program for employment of students. Ito po ay para sa kanila. At yung ating mga grantees ay binibigyan po natin ng trabaho in partnership with the employers. May mga local government units na nagpa-participate. Meron din pong mga private sector employers na kung saan po depende po sa category din po ng municipality. Now, but for the cities, 60% of the salary of our students is being paid by the participating employers. Yung 40% po ay sinasubsidize po ng DOLE. Opo, Okay. so minimum of 20 days to maximum of 78 days po yung employment period nila. But ito po ay para sa students lang po, Opo. poor but deserving students. Meron din po tayong government internship program, no, or GIP, kung saan po ang mga new graduates natin, especially the new graduates, ay binibigyan po natin ng tsansa upang maka-experience po sila ng trabaho sa gobyerno. At ito po ay dinideploy natin sa lahat ng government offices, no, na gustong magpa-participate sa implementation ng ating GIP. Ang minimum period of internship, the minimum internship period of our GIP beneficiaries ay 6 months minimum po, but not more than 1 year. 1 year. Opo. So ito'y magandang simula sa kanila upang makakuha sila ng experience, lalong-lalo na sa mga government offices. Now the Department of Labor and Employment is paying the stipends or the allowance, no,
allowances of this interns based on the highest prevailing minimum wage of the region. Okay. So 464 po tayo ngayon. Yun po yung stipend nila or allowance nila per day po. And ang pangatlo pong school to work transition program of the Department of Labor and Employment is the Job Start Philippines. Although this is limited only to implementing in two local government units, no? One in Pagadian City and one in Zamboanga City. But this is intended for primarily for out of school youth, no? Yung NEET, sabi nating NEET, not in education, not employed and not in training. So ito yung mga out of school youth, but we also include we also cater to the new graduates, no? So yun po, binibigyan po sila ng soft skills for a number of I think that is only for 10 days. Then Deployment na agad. No? opo, after that magkakaroon po sila ng technical training na ibibigay po ng ating accredited na trainers. Then after that i-deploy po sila sa mga participating employers natin, especially sa mga private establishments. Doon po sila i-apply yung nalalaman nila na soft skills at technical skills sa actual na trabaho na sa isang company for a period of not more than 6 months. And during the technical training, of course, binibigyan po natin sila ng allowances na 100% din sa 100% of the minimum wage, no? 464. But pag na-deploy na sila, 75% of the minimum wage will be paid by the employer. Yun na po. Okay, yung remaining po ay from Dole. Wala na po yun. Wala 75% na po yun. 75%. Opo. Pero ang galing pala, RD, no? Tinutulungan nyo yung mga out of school youth, kakagraduate natin na magkaroon ng tamang experience at maranasan din nila yung value ng pagkakaroon ng sweldo. Bakit po naging isa rin po sa hangarin nito ng Dole po? Isa na dito, no, yung competitiveness, no, of the employment competitiveness. Sinisiguro lang natin na pag na-hire po sila sa Totoo. especially sa GIP, pag na-hire po sila, may sapat na sila na work experience, no. And for the job start naman, ang ito po kasi wala pa masyadong skills, no, na na-acquire. Kaya ang aim talaga dito sa Job Start Philippines is really to ensure that our starters or job starters are equipped with these soft and technical skills with adequate number of experience and adequate experience and of course ang final na talaga na gusto nating ma-attend dito is the absorption, no? The placement or absorption of our interns in the participating employers. Na makuha sila. After na naka-render sila ng trabaho doon under the internship period, ma-absorb sila sa company. Agad-agad. Opo. Parang plus factor po siya, RD, no? Yes, Na may ganong experience and then Dole pa ang sumuporta sa kanila. Yes. Pero how about po sa mga vulnerable sectors? Kasi kanina more on mga young people tayo, yung mga kakagraduate lang. Pag mga vulnerable sectors po ba, may mga ganitong privileges din po silang pwedeng makuha? Yes, may social protection programs naman po tayo, no. But for other job seekers, no, aspiring to be employed also formally. When I say formally, my employer-employee relationship, no. Yes. Meron naman tayo mga na-establish na mga facilities, no. Like the Public Employment Service Office or PESO. Ito'y isang facility na ating na-establish
sa mga local government units kung saan ang ating PESO or Public Employment Service Office ay ay may delegated function of the Department of Labor and Employment, lalong-lalo na sa pag-solicit ng job vacancies sa mga private establishments, including in the government, and then they register applicants or job seekers, and they do job matching. So, ang ginawa ng ating mga PESOs, including job placement offices, ay nire-refer nila yung mga registered applicants sa mga offered job vacancies for possible employment, no? So, isa yan. And of course, ang gagawin lang po nila is to visit our public employment service offices. Nandyan po yan sa mga local government units sa city, province, and municipality. So, na-establish po yan. Yung mga job placement offices naman natin ay nasa mga schools, mga universities, colleges, no? Nandyan po yan, but they primarily cater to their alumni. Okay. Pag sa schools, mga graduates po nila, including their students, no? Ayan po. So, Ardino, yung pagbibigay po ba natin ng trabaho na dyan po pala sa school, no? Dyan pa lang ay pinopromote na natin. Yes May po. quota po ba yan, RD? Or sinasabi natin yung mga matataas lang ang grado or poorest of the poor? May ganyan po ba tayong category sa pagpili? Sino ang pwedeng tulungan ng DOLE na bigyan ng experience, bigyan ng training, like yung mga soft skills na na-mention nyo at mabigyan ng employer? Yung may mga qualifications naman po. Yung sinabi ko po yung school to work transition programs, may mga qualifications po yan. Una, no, yung SPES dapat poor but deserving students na enroll pa sila or gustong mag-work, no? Gustong mag-school pa to continue their studies after working, no? After availing of the SPES program. Yan po. Or pwede yung out of school youth na may plano na bumalik na mag-aral, pwede sila maka-avail ng SPES. Yun namang sa GIP, yung mga new graduates po na wala pa po talagang work experience na gusto pong magkaroon ng sapat na experience, especially in the government offices, sila po yung qualified dito. And for the job start, yung sinabi ko po yung NEET. Ano po yung NEET? Not in education, Not in training ba not yun? in employment, and not in training. So, NEET po ang tawag doon. So, yun lang po ang magko-qualify sa Job Start Philippines. But the rest, kasi inclusive po yung program natin, we cater to all job seekers. Okay. When I say all job seekers, then ang programa po natin ay nasa Public Employment Service Office, yung referral and placement. Punta po sila sa PESO, re-rehistro po sila doon, at i-assist po sila ng ating mga PESO managers para i-match yung qualifications nila doon po sa available jobs or vacancies po na mayroon ang Public Employment Service Office. Yun po yun. Sa lahat po yun. Sa lahat po. As long as they met the standards yes po. offered by the employers, no, through our Public Employment Service Office or PESO. Peso. And we also do job fair where the same pa rin ang proseso na halimbawa yung employers nandito naman yung mga job seekers sa isang venue. Ito yung efficient kasi hindi na sila pupunta sa mga establishments, no, dito na lang sa venue to look for job opportunities for possible employment. So, isa din yan sa mga facilities na ini-implement natin. Yes, at yung maganda po doon, no, sa ating mga tagapakinig, kapag ang DOLE po ay nagkakaroon ng mga job fair, yung kagandahan doon, hindi lang DOLE ang makikita mo doon sa mismong venue. Nandoon din po yung mga iba't ibang, anong tawag po ba dyan, RD, sa mga kasama nyo, like yung PRC, ini-invite nyo, ang TESDA, at yung parang one-stop shop na lang Yes. din ang nangyayari. Ano nyo po ba yan sila, RD? Itong mga ahensya na ito, partner nyo lang, invited agency lang po to
to participate sa job fair? Tama po kayo, ma'am. Yun po ay tinatawag nating one-stop shop services, no? Especially yung mga agencies na may kinalaman sa pagbigay po ng mga clearances, no, sa ating mga applicants like PSA, kasi sila po yung nagbibigay ng dokumento tulad po ng birth certificate Yes. and another Mga certificates, no? kailangan. PRC for the professional licenses and IDs. Of course, kasama po dyan yung SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Kasi requirement po talaga yan. Pag i-employ natin ang isang worker, then by law, mandated po talaga na i-enroll natin sa social protection programs of SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Kasama din po dyan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na tumutulong po sa atin upang maibigay kaagad yung dokumento na kinakailangan po ng ating mga job seekers. I-print agad. Opo. And not only for the job seekers, including other walk-in clients na nangangailangan po ng mga dokumento nila. Pwede po nila makuha during the Job fair job activity. fair na may one-stop shop services po. Okay. Akala ko para lang po yung sa mga job seekers. Kahit sino po pala walk-in, kung nagkataon nandun lang siya sa mall, wala siyang PSA or ito ang kailangan niyang na document, pwede siyang mag-request mismo doon. Pwede po. Pwede po yan. Yung pala yung mas maganda pag nagsasagawa ng job fair ang ang DOLE. Tsaka 'di ba RD, mas maganda rin yun dahil alam natin legitimate ang mga employer. Yes po, no? Sumusunod sa ating minimum wage na dapat ibigay sa isang Zamboangueña. Yes po, kasi ang proseso po natin dyan, they cannot participate in a job fair if they cannot secure a certificate of no pending case, no, sa Department of Labor and Employment. Kaya we only accept them to participate kung may ipapakita sila na certificate of no pending case. Otherwise, hindi po sila po pwedeng magpa-participate. Oo. So kung may certificate of no pending case, meaning to say, ang participating employer or employers are compliant with the labor standards. When we say labor standards, ito na po yung general labor standards tulad po ng wages, wage-related benefits and social protection. And for occupational safety and health standards, and of course yung working condition, ensuring the safety, no, and health of our workers. Yes, at ibig sabihin ito yung mga kumpanya na pag sinabing meron kang contribution sa PhilHealth SSS, talagang nagre-remit kasi nakapasa sa DOLE. Yes Oo, po, hindi opo. po kayo madadaya, no. At kaya continuous po ang ating encouragement sa mga naghahanap ng trabaho. Pag narinig nyo na nagsagawa ang DOLE, doon na po kayong mag-apply. Ang dami, actually RD, pag nag-a-announce dito, mga libo-libo rin po, no. Yes. Ang binubuksan po ninyo na mga job application. Ayan po, oras po natin mga kaibigan, 2:00 ng hapon. Marami pa po tayong i-discuss dito sa ating topic ngayon, no? Paano po makilala pa, kilalanin ang DOLE, Trabaho, Protection at Serbisyo. So magbabalik po ang ating programang Ahensya de Konsensya. Huwag po kayo aalis. Dito lang po yan sa 1116 DXAS, your community radio. Parekoy, bingkalyen tumanggayod. Tupaw pare koy, kung kuidaw gayod kita na heat stroke. Kay sabi ba tu? El heat stroke, amon si takausa para queda alto el calor na di atun cuerpo. Quiere decir, ta perde el di atun control na di atun cuerpo para man cool down. Si, necesita ibitaan na kita na kalyente sol. Si pwede, mga tiyempo, usa kita akel mga fresco ropa. Toma manada agua para hindi man dehydrate. Numamantambay na mga lugar, malisod el ventilation. Kabar, numatambien sale na mediodía. Si tiene man tu caminada, as na mas temprano ora o aquel tarde ya un poco.
Kabar parekoy, tiempo El Nino, deskansa tambien anay kita, tumain mga iced tea, kape, bino, yung mga soda, kay takaw sa lang kanaton para miya kimia, iakabad aton fluid, adrento'y kwerpo. Amo gayot parekoy. Kay hindi gad broma el heat stroke, debe protekta kita kon el di aton kwerpo, ikon el di aton entero pamilya. Na parekoy, bolbi anay yung nakasa para deskansa iban niya. Sige parekoy, cuidao! Este el aviso estaba na 1116 DXAS Radio Comunidad. Alam mo bang higit 500 bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash? Kaya para iwas disgrasya, narito ang ilang road safety tips. Stop, look, and listen. Bago tumawid, palaging huminto para tumingin sa kanan at sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang sa tamang tawiran. Para palaging safe, sa pedestrian lang tayo dapat tumawid. Hawakan ang kamay ni daddy or ni mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting may kasama ang matanda. Tandaan, para maiwasan ang aksidente, maging responsable sa daan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1116 DXAS Radyo Komunidad. Halos 200,000 na ang nadengge, mahigit 100,000 na ang patay. Sa iyo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima, maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue Matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. At nagbabalik ang Ahensya de Konsensya. Kasama nyo pa rin po ang 1116 DXAS, Your Community Radio. At syempre ang ating bagong partner dito sa ating programa, ang Department of Labor and Employment Region 9. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing, at kasama ko po ang mismong Regional Director ng DOLE 9, Sir Albert E. Gutib. Sir, once again, good afternoon po sa inyo. Yeah, magandang hapon po ulit sa inyo, Ma'am Sara, at sa mga suking tagapakinig po. Yes, at kanina po ating pinag-uusapan dito ang tungkol po sa paano natin o ano pa ang mga dapat natin alam tungkol sa DOLE at ano yung mga trabaho, proteksyon at serbisyo na handog sa atin ng kagawarang ito. At ipagpapatuloy po natin ang ating usapan at RD, kanina nga po marami na tayong na-mention ano-ano yung mga pwedeng makuhang trabaho, anong tulong ang pwedeng maibigay natin sa mga tao, lalo na dito sa Zamboanga Peninsula. Pero yun ay as a whole, RD. Pwede nyo rin po ba kaming i-orient? Ano naman po talaga, may specific po ba role ang DOLE 9 for Zamboanga Peninsula? Or pareho lang po yan sa iba't ibang mga regionals po natin? Pareho lang po yan, lahat ng mga regional offices. Ang central office po kasi, sila po yung gumagawa ng pulisya, nagko-conceptualize po ng mga programa. Pagdating sa regional offices po, although may proper consultation naman po ang ating mga kasama sa central office,
sa pag-formulate po ng polisiya. Pagdating sa regional office, ang trabaho po is purely to implement those policies, rules, mga department orders. Yan po, halimbawa, sa inspection, may department order number 238 tayo. This was, of course, formulated by the central office, no? In partnership with our with the members of the National Tripartite Industrial Peace Council. Now, pagdating po yan dito, pag na-approve na po ng ating kalihim, ang ating secretary, ibaba po yan sa regional offices for proper implementation. Yun na po yung sinasabi nating inspection, conduct of technical advisory visit, yan na po yun. So, meaning to say, ang trabaho po ng regional office ay kami po ang nagpapatupad ng mga polisiya, rules, regulations, department orders, and guidelines po. Kayo yung nag-i-implement. Kung Kami po anong implementer. ina-approve sa taas, dito talaga dapat ginagawa, ini-implement yun. Yes po. Okay. Pero ano din po at Ardino, yung mga pwedeng dalhin na concern sa inyo ng mga workers natin, ng ating mga job seekers, ng kahit ng mga employers ba? Meron din po ba silang mga reklamo? Opo. Yan na po yung pangalawang organizational outcome, no, ng Department of Labor and Employment. At ito na rin po yung pasok dito. Ito na rin po yung combination of the two mandates, no, yung workers welfare and protection and the maintenance of industrial peace. Under po sa organizational outcome 2, ang primary mandate po talaga is to enforce the law. Meaning to say, under Article 128 of the Labor Code, ang secretary po natin, of course, ang ating Secretary Francis N. Tolentino, through his authorized representative dito sa baba po, sa regional offices, ay minamandate po or ay ipinapatupad po yung visitorial and enforcement power of the Department of Labor and Employment. When we say visitorial and enforcement power, ito po yung pagkandak ng inspection sa mga establishments kung ito po ba ay sumunod, no, sumunod sa labor law, rules and regulations. So pumupunta po ang ating mga labor inspectors, but again, gusto ko lang din pong ipaalam sa ating mga stakeholders, lalong-lalo na sa ating mga employers and workers, na dapat ang ating mga inspectors ay may general authority na issue po ng ating secretary. At pagpapasok po sila sa establishment, especially during the conduct of inspection, may inspection authority din po sila na issue po ng regional director ng DOLE. So titingnan po nila doon sa loob through the examination of employment records kung yung pasahod ba ay tumutupad sa prevailing wage order natin. At kung naibigay ba yung mga wage-related benefits, tulad po ng holiday pay, 13th month pay, premiums on special holidays, premiums on rest days, mga ganun po, including overtime pay, itong night shift differential kung nagtatrabaho po from 10 p.m. to 6 a.m., ganun po. So we call that, ang tawag po ay mga wage-related benefits, including enrollment or coverage of workers with social protection programs tulad po ng SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Yan po. At yung ulitin ko, yung pangalawa pong tinitingnan yung compliance with occupational safety and health standards. Titingnan po kung yung workplaces ba ay walang mga hazards, wala po bang posibleng maka-aksidente sa mga workers natin, at of course sa employers na rin. Tinitingnan po yan kung halimbawa sa construction company,
may engineering control ba, may administrative control ba, and of course the last defense is the provision of personal protective equipment. Kung may mga safety harnesses ba yung mga workers doon, mga ganun po. Pero gaano kayo ka-active, RD? I mean, marami na din po ba tayong na-call out dahil po sa mga violations na ginagawa nila? Of course, regular po yung inspection natin, but we only conduct inspection covering small, medium, and large enterprises. Ito lang po ang pinaprioritize natin. And of course, may mga priority industries din po tayo tulad po ng construction, hospitals, fishing, domestic shipping, itong establishments employing women, establishments employing young workers, itong mga manpower agency, security agency. Ito po yung mga priority industries natin. Ulitin ko, in terms of number of workers, inuna po natin yung small, medium, and large enterprises. We assist micro enterprises, especially those employing below 10, through our technical and advisory visit. Meaning to say, binigyan muna natin sila ng chance to correct the deficiencies or gaps na mayroon sila for a period of 3 months. So mag-attend po sila ng training, maggagawa po sila ng action plan kung may mga gaps, then they have to comply that within a period of 90 days. So yun po yun. Unlike inspection na 20 days lang po yung remediation period. Iklaro ko lang po, RD, pwede nilang iakyat ang reklamo nila sa DOLE kung ilan po sila dapat na mga empleyado sa isang company or small business po. Kung may mga complaints po yun, not necessarily na marami, pwedeng isa, pwedeng dalawa. Pero ang treatment po natin dyan, kapag may mga issue sila pertaining to labor and employment, ang treatment po muna natin dyan is yung single entry approach or conciliation mediation. Tinadaan po muna natin sila sa conciliation mediation for possible amicable settlement. Wala po muna ang inspection. Halimbawa, kung na cover na natin sila sa SENA, 30 days lang po yan. Ang prayer po natin dyan na sana masettle during the conciliation mediation para hindi na hahaba yung proseso. Kung after 30 days na walang settlement, then pag may employer-employer relationship pa, we will conduct the inspection. Pero pag wala ng employer-employer relationship, especially kung ang issue is illegal termination, or illegal dismissal, termination of employment, na may monetary claims, tsaka wala ng employer-employer relationship, then we will refer that to the National Labor Relations Commission or NLRC, kasi ito po yung ahensya ng gobyerno na may jurisdiction na humawak sa mga ganong issue. Especially pag termination of employment. Yes. That is an attached agency of DOLE. Okay. But itong sabi ko na pag-file po ng request for assistance under our single entry approach, they can also file or they can also visit our attached agencies like the Regional Conciliation and Mediation Board or RCMB and the National Labor Relations Commission. Ayan. Actually, itong NLRC, lagi ko itong nakikita na invited po sa mga press con natin sa media. Opo. Ito naman po, RD. Actually, pag sinabing DOLE, ang alam lang agad ng tao, tupad. Pero marami pa po kayong mga programa at serbisyo na dapat alam ng ating mga tagapakinig. Pwede nyo po bang i-mention po yung mga iilan po or kung pwede lahat po, ano po ba yung mga iba pang mga serbisyo and programs na dapat alam po ng mga kababayan natin na pwede nilang i-avail, pwede nilang hinga ng tulong dyan po sa DOLE? Opo. May isa pa po yung sinabi ko yung technical and advisory visit yun sa mga 9 and below workers po yun, no. Now for the
OO3. Kasi by organizational outcome po kami. Yung OO3 po, ito na po yung social protection. Pag sinabi po natin social protection, ito na po yung ano po bang pwede nating maibigay na tulong sa ating mga, especially the informal sector workers. When we say informal sector workers, yun po yung walang employer-employee relationship, no? They may be farmers, they may be fisher folks, they may be itong mga micro entrepreneurs. Ito po. Ang programa po natin diyan ay dalawa. Meron tayong una, yung pinaka famous na programa ng DOLE, yung TUPAD, or Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged workers, or Emergency Employment. Ito po yung Cash for Work, Emergency Employment Program. Ito po existing at pwede po sila maka-avail ng minimum of 20 days for the short-term period. At saka pwede din po sila maka-avail ng 45 days for a long-term period, no? Under TUPAD pa Under po. TUPAD po yan. Okay. Opo. Of course, ang sahod nila is 464 based on the prevailing highest minimum wage, no? Sa workers in the private sector. And then, yung pangalawa po ay yung DOLE Integrated Livelihood Program. DILP. Livelihood po or DILP, kung saan po ang ating mga qualified beneficiaries can avail up to 50,000 worth of materials, tools, jigs, and equipment for individual project. Okay. Opo. Yun yung sinabi nating livelihood kits. And for bangka, kung gusto po nilang maka-avail ng bangka, especially our fisher folks, then they can avail up to 80,000 pesos. Last time po nakita ko yung PWD. Hindi ko alam kung ang DOLE rin po ba ang nagbigay sa kanila. Doon nagkaroon ng Disability Rights Week. Binigyan rin po sila ng worth siguro 30. Opo, hindi ko alam kung galing DOLE po yun. Yes po. Atin po yun. We provided actually livelihood projects to persons with disabilities. Yes, opo. So, pwede rin po palang ganun. Not Pwede necessarily cash po or trabaho. Mga kits po ang binibigay natin pag sinabing DILP. Pero, livelihood po yun. livelihood pa. Paano po nila malalaman? Sino po ba ang magsasabi kung dito ka sa TUPAD, dito ka sa DILP? Paano po ba yan? Depende po sa kanila kung ano pong gustong i-avail nila na programa. As long as qualified po sila sa ating programa. For example, in the TUPAD, ang hindi lang po pwede dyan yung mga government employees. Yan po, including barangay officials and barangay workers, no? Under our existing laws or rules, disqualified po sila or excluded po to avail of this program. Same with the DILP or sa ating mga livelihood po na pag ang ating applicant is a four-piece beneficiary, then hindi po pwede. Okay. Except kung ang ating four-piece beneficiaries ay parents of child laborers. May mga exemptions po tayo dyan. Pwede po sila maka-avail ng livelihood po sa DOLE. Okay po. Oo, ibang topic rin po yan, RD, no? Opo. Yung child laborer kasi meron din po tayong cases dito Opo. niyan sa Zamboanga. Itong SPES din po, RD, sa inyo rin po ito, no? Actually, itong year na ito, yung issue Yun yan. po yung sinabi ko na po kanina, ma'am, yung Oo. Special Program for Employment of Students. Oo. Ito yung yung dapat 9 a.m. pero gabi pa lang 9 p.m. nakabilang ng ating mga estudyante kasi lahat sila, no? Pero positive, for me positive po yun dahil nung mga estudyante natin gustong magtrabaho, 'di ba? At pumipila dapat bukas pa pero gabi pa lang nagsisecure na ng slot. So, meron po ito kada taon, RD. Yes po, that is an institutionalized program of the department. Meaning to say, may batas po yan and yearly po yan ina-implement natin. May quota lang rin po ito, RD, no? Depende po sa budget po ng department ng DOLE at saka sa budget po ng participating employer.
Opo. Okay. And this is not only for participating local government units. We encourage the participation of private employers kasi yung DOLE is a government fund. Gusto natin na ang counterpart niya ay yung private fund. That's why we prefer also na yung mga employers natin na gusto pong tumulong sa mga kabataan to participate in this program. Nakipag-partner. Ito, RD, ano naman po itong trabaho agad? Ay, ito po ay isang strategic priority. Isa sa mga strategic priorities ng ating Secretary Francis N. Tolentino. Ito po yung paano natin matulungan ang ating mga kababayan na makakuha ng agarang trabaho. And when we talk about agarang trabaho, ito na yung yun na po yung mga programa na na-mention ko, yun na po yung enroll dito sa trabaho agad tulad po ng SPES, TUPAD, DILP, including job fair, itong mga referral and placement, mga private recruitment activities, mga ganun po. So ito na po yung yung under ng trabaho agad na pag may job seeker na pupunta po, dapat matulungan siya kaagad. Kung kulang po siya ng training, ma-refer natin kaagad siya sa TESDA to avail of the free training of TESDA. Kung may sapat naman po siyang qualification, then we will immediately refer the applicant to the offered vacancy or vacancies of the employers. Alam niyo po, RD, ako po ay nagtataka talaga actually every time po noon na may mga gathering po tayo at dinidiscuss natin ang mga issues po ng Zamboanga Peninsula kasi ang dami niyo pong ginagawang job fair. Kaya napapansin ko nga po kada holiday may mga job fair po halos ang ating DOLE, pero marami pa rin po ang yung sabihin natin hindi nakakakuha ng trabaho. Siguro ano po yung advice nyo po, RD? Kasi sa part po ng DOLE, nakikita natin ngayon na nandyan lang ang trabaho, no? May mga pinapartner kayo. Yes. Halos pinoprovide yun na pati PRC, pati PSA, andyan na lahat. So, ano dapat ang gawin sa side po ng mga job seekers para siguradong magkaroon naman din sila ng trabaho? Unang-una, pag nag-a-apply po yung mga aplikante natin, kaya siguraduhin lang po natin na yung ina-applyan natin ay base doon sa qualifications natin or credentials natin. Ano po yung natapos natin, at saka ano po yung competencies natin, ano po yung skills natin, at ano po yung offered na employment, ano po yung qualification standards doon. Una po yan, no? Pangalawa is dapat sa panahon ngayon dapat teki tayo. Opo. Dapat marunong na talaga. Marunong na po tayo sa paggamit ng mga IT equipment. Ito mga Computer, basic computer operation, adapting the new technology, mga ganun po. And huwag po tayo mamili. Sometimes kasi ayoko diyan, mga ganito. Huwag po tayo mamili. Lalong-lalo na pag wala pa po tayo masyadong experience, no? As long as the work is the offered job is quality job, as long as the offered job pays the right salary and gives the correct benefits and provides social protection to the workers, yun po. Tanggapin na. Tanggapin na. Oo, for experience naman din yan, Yes di po. ba? Kung hindi naman yan ang gusto mong trabaho for a long time, at least may experience. Pero paano po yung may mga concern, gamay lang man na ang sweldo, abi, nga naman magudili sa Zamboanga for 6.4 lang so far. Ano po ang ginagawa ng DOLE para masigurado po natin sa ating mga future empleyado at mga existing empleyado natin na sinusubukan natin kahit papano na mag-increase ang ating salary po?
We set only the minimum wage actually, no, upang ma-proteksyonan din natin ang mga workers na hindi bababa doon sa sa rate na yan, yung sahod nila. Protection po yan para hindi ma-exploit yung mga workers natin. But ito ibang na to eh. Ibang agency na rin, ibang agency yung nagpo-formulate ng wages, no, sa region natin. Yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board, of which ako din po yung chair doon, no. Of course, daming considerations eh. Una dyan, yung the needs of workers and their family. Second is the capacity to pay on the part of the employer. Yes. And the third is the environment na gusto natin na magkaroon ng maraming investment at maraming investor na papasok to invest in our region. So these are considerations for us to issue a new wage order and to formulate the new wage rates. And of course, may mga data tayo na tinitingnan. Especially the poverty threshold of the region. So kumbaga, lahat naman tayo gustong magkaroon ng malaking sweldo agad, pero may kino-consider tayo, Yes. no? So while waiting na mag-increase, maganda rin yung magkaroon tayo ng mga extra income po, RD, no? O kung wala man ka nakasunod sa government o sa mga private, pwedeng may gawin pang iba. No, surviving po talaga ang kinabuhi, no? Surviving po talaga ito. So kailangan ay magkaroon tayo ng hard work at let's pray po, no, na talagang parang every year naman din, RD, may increase po, no? O actually ngayon ay ginawa lang first and second tranche, pero alam ko last year nagkaroon din ng increase. So let's pray next year, 'di ba? Kasi once a year lang po pwedeng i-approve na magkaroon ng increase, RD, no? Tama ba? Oo. Basta wala pong parang walang kondisyon na kailangan talaga nating i-review ang wage. Pag wala po yan, we cannot disturb within a period of 1 year. But for itong sa ngayon, sa schedule ngayon ng board, sinabi kasi sa omnibus rules natin na 60 days before the anniversary date of the prevailing wage order, we can already start the wage determination process. So yun po, nagkakandak po tayo ng environmental scanning, we do consultation, and if there's a need for us to conduct a public hearing, then we will conduct a public hearing to determine kung kailangan ba natin mag-adjust. Kailangan na, oo. Ayan, sige po. Nako, ang ating oras po, no, talagang patapos na po. Pero hindi pa po dito nagtatapos dahil sabi ko nga po kanina, every second Friday po ay makakasama na natin lagi ang DOLE starting August. So RD, ano po ang inyong message sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na nandito na rin po kayo sa amin? Ano po ang pwede nilang asahan po from DOLE? At ano po yung panawagan nyo na rin sa kanila? Marami po talagang programa, no, ang Department of Labor and Employment na pwede po nating ma-offer at pwede pong ma-avail, no, ng ating mga kababayan. Nandyan na po yung employment facilitation programs, yung nabanggit natin kanina, tulad po ng SPES, GIP, kasama na rin po yung pagpunta ng ating Public Employment Service Offices upang mag-apply, no, upang ma-refer po or mag-inquire ng job vacancies para ma-refer po sa mga job openings. Kasama na rin po dyan yung pag-participate natin sa mga job fairs. And of course, kung may mga issue po sa trabaho, nandyan po ang ating DOLE. Pwede po tayong mag-file ng request for assistance for us to facilitate amicable settlement through conciliation mediation. At kung kailangan po ninyong hindi malaman yung mga complaints ninyo, yung personality ng complainant, then we also act on anonymous complaints
through the conduct of our regular inspection, no? Pwede din po yan. And kung mga maliliit na company, especially those micro establishments, they can participate in our technical and advisory visit upang mabigyan po ng assistance to gradually and passively comply with the labor standards. And kung gusto po ninyo na, especially pag kayo po ay displaced workers, kayo po ay vulnerable workers, pwede po kayong pumunta sa ating Department of Labor and Employment upang mag-inquire regarding our TUPAD or emergency employment. At kung gusto po nyo na kayo na rin po yung maging amo, then you can perhaps venture into an entrepreneurial endeavor, no? So pwede po kayo makaabil ng ating kabuhayan program or DOLE Integrated Livelihood Program. So mayroon po tayo mga field offices. Dito po sa Zamboanga City, mayroon po tayo dyan sa Pasunangka, ang ating field office. It is headed by Engineer Wes Litan. Good afternoon. Opo, kay Chief Wes. Meron din po tayo sa Zamboanga Sibugay, nasa Ipil po, at ang ating Provincial Director po, si PD Marlene Anoos. Meron din po tayo sa Zamboanga del Norte, at ang ating Provincial Director, si PD Ilamsali Ungad. Meron din po tayo sa Zamboanga del Sur, at nasa Pagadian po ang ating office. At ito po ay headed by PD Eileen Mondihar. Meron din po tayo sa Isabela City. At ang ating head po dyan si Chief Maria Elena Alabata. And of course, yung taga-Sulo naman. Yes, taga-Sulo. Yes, meron po tayo mga staff po na naka-house ngayon sa Ministry of Labor and Employment sa BARM. No? Nandyan po sa Hulo. Yeah, sa Hulo, ang BARM ay is being headed by Miss Jemima Ilaji, at may mga na-deploy po tayo na 3 staff po doon to assist, especially to sa mga kababayan natin na gusto mag-avail ng mga programa ng Department of Labor and Employment. Ayan. So, kompleto po yan. Sa buong Region 9, meron po kayong pwedeng puntahan. Not necessarily dito lang kayo sa Zamboanga City. Kasi kada probinsya may mga nakatalaga, may mga established outlet po ang DOLE. So, again, maraming salamat po sa oras at panahon nyo, RD. Alam ko po, kayo po ay napaka-busy. Lalo ng itong week, parang bukas po Saturday, may activity rin po kayo. Pero maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito sa ating programang Ahensya de Konsensya. Maraming salamat din po sa programang Ahensya de Konsensya, and of course sa 1116 DXAS AM sa oportunidad na ibinigay po sa DOLE upang ma-advocate natin at ma-inform po natin ang ating mga kababayan na marami pong programa ang Department of Labor and Employment. Ayan, for free po yan lahat. Libre po yan. Belated happy birthday din po pala kay Attorney Ray Banson. Nag-birthday siya last Monday. And of course, maraming salamat sa ating radio technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan niyo po ang susunod na programang Doctors Online at magkarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon. Monday to Friday, muli ako po ang inyong lingkod, Sara Mito Labing. Kasama ko po ang ating bagong partner, ang Department of Labor and Employment or Region 9. At syempre, ito po ang Ahensya de Konsensya kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.